Hello mga bakla! So eto naman yung mga kaganapan nung dinala ko yung mga pinsan ko dito sa Verac. So ayun mga bakla, after ko mag-out sa trabaho, chinat ko na sila agad na pumunta sila dito sa Boulevard. At ang naisip ko ang puntahan namin mga bakla ay dun sa Takip Silim, dun sa palagi kong kinakainan. So inaya ko sila dun mga bakla. At eto na ang kwento dyan mga bakla. So bali pinaglakad ko talaga sila mga bakla kasi para makapag-walking talaga ako. Yun yung purpose ko kung bakit ko sila pinaglakad. Salamat guys kasi sinamahan nyo ako sa hirap at ginhawa. Charot! Tapos alam nyo mga bakla, nung malapit na kami sa Takip Silim, ay grabe yung ulan, sobrang lakas. Parang bumabagyo na dito mga bakla, Diyos ko. At buti nga ay may nasilungan kami dito mga bakla. At tignan nyo naman si Nunoy, nagpaan na siya dyan kasi yung tsinelas niya ayaw niyang mabasa. Kasi tag 1K daw yan, sobrang arte. At sa wakas mga bakla, so tumila na yung ulan kasi hindi na umiiyak si Shane. Hindi yan ulan, luha niya yan. Charot! At ayan mga bakla, so nag-order na kami dyan agad-agad. So bali nagkanya-kanya kaming order dyan mga bakla kasi grabe, sobrang gutom na kami. At tingnan nyo naman yung aso namin, no, nangayayat na lang talaga. Para sa akin nga pala mga bakla, sobrang mura at sobrang sarap ng pagkain dito sa Takip Silim. Isa to sa palagi kong kinakainan dito sa Boulevard mga bakla. Kaya if ever na makapunta kayo ng Boulevard or makatambay, itry nyong kumain dito kasi talagang hindi kayo magsisisi at talagang sulit talaga mga bakla. So after nga pala namin kumain dyan mga bakla, so nag-isip kami kung anong next namin gagawin. At alam nyo ba kung ano yung naisip namin? Syempre hindi nyo alam mga bakla. So eto na nga mga bakla, ang naisip namin gawin ay magbar mga bakla, syempre, ano ba? Dahil nabitin ang mga tao na ito sa pakikipagsayawan dun sa kubo, dadayo kami dito sa drunk box mga bakla. So, kwento ko muna bakla ha. So, muntik pa kami hindi makapasok dyan kasi yung dalawang kasama namin na pagkamalang minor, mukha namang mga 35 years old na yun eh. Charot! So, ayun na nga mga bakla, pagbungad namin, hinihingian kami agad ng ID. So, yung dalawang kasama namin, walang ID kasi mga estudyante, mga first year college pa lang, hindi pa nire-release yung ID nila sa school. Pinipilit ko nga yung guard, sabi ko papasukin na kasi hindi naman yung mga minor yung kasama namin. So ayaw talaga ng guard mga bakla, talagang makunat si kuya nyo, talagang ayaw kami papasukin. Pero okay naman kasi for safety lang naman, di ba? At medyo natagalan nga kami mga bakla bago makapasok ng DB kasi nga yung dalawa walang ID. So sabi ko umuwi na lang sila ng boarding house kasi pwede naman daw yung COE. Basta andun daw yung birthday or basta may proof lang daw na hindi na minor yung mga kasama namin. So ang ginawa ng dalawa, umuwi na sila sa boarding house at kumuha ng COE. At grabe yung dinanas na hirap ng dalawa mga bakla. Naulanan sila ng bonggang-bongga. Habang kami mga bakla, umiinom-inom na at sumasayaw-sayaw na talaga. Akala ko nga mga bakla, hindi na makakapunta yung dalawa kasi grabe, sobrang tagal nila. Yun pala mga bakla, sarado na daw sa boarding house kaya sobrang tagal nila bago nakuha yung COE. Kasi alas 11 na that time at alas 10 yung curfew sa boarding house nila. Buti naman nakarating yung dalawang yun mga bakla kasi akala ko talaga hindi na pupunta eh. At kwento ko lang sa inyo mga bakla ha, di ba sila yung huling nakarating pero sila yung pinakaunang nalasing. Grabe yun mga bakla. Bale, alas 3 na nga pala kami dyan nakauwi mga bakla. So, sobrang saya ng gabing yan mga bakla kasi talagang feel namin na sa amin yung yung buong drunk box eh. So, ayan lang yung mga kaganapan ng gabing yun mga bakla. So, nagpakalasing lang kami dyan. Charot, hindi naman ako nalasing kasi hindi naman ako uminom. So, ayan lang muna for today's video mga bakla. Thank you so much for watching. Hehe!